federalism at pagsugpo sa kriminalidad sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan. Ilan lang yan sa may sinusulong ng tumatakbo sa pagka-presidente na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sa pagsalang niya sa DZBB, Ikaw na ba? The presidential interview, may mga sinabi rin si Duterte tungkol sa ilan sa kanyang mga katunggali sa eleksyon 2016. May report si Tina Panganiban Perez. Sabi ko, Sa kanyang pagharap kay Mike Enriquez sa DZBB, Ikaw na ba presidential interview, nagbabala si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Baka raw mawala sa Pilipinas ang Mindanao kung hindi mareresolba ang problema roon. Federalismo raw at hindi Bangsamoro Basic Law ang nakikita niyang solusyon. they think that itong sa Mindanao is just a matter of law and order. It is not. It is deeply rooted because since the Spaniards, Americans, and until now, the Moro is struggling to establish his identity in his own land. So sinasabi niyo, Mayor, kung mananatili yung present form of government natin, eventually, sa kalaunan, makakahiwa-hiwalay ang Pilipinas? Baka we might lose Mindanao. Inulit din ni Duterte ang pangako niyang susugpuin ang kriminalidad sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang mga kriminal na lalaban sa mga alagad ng batas, mababaril. Ang sasabi ko sa military and the police, if you think that your life is in jeopardy, ang buhay mo masyo delikado na, shoot. Natanong din siya tungkol sa mga katunggali niya. Pakawala daw kayo ni Vice President Binay. Ano yun? Pakawala kayo daw kayo ni Vice Presidente Binay. Kami ang dalawa. Bata kayo ni Vice, hindi bata girl or sweetheart ha. Bata-bata daw kayo ni Vice President Binay. Nobody can be higher than me. It's only God. I do not sell principles in this planet. Okay. Napansin ko... Hindi ko kaibigan nga si Binay. Nagkwento rin si Duterte na magkasama sila ni LP Presidential Bet Mar Rojas sa Tacloban matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Maruhas got the scare of his life during the typhoon. When I was there dito, si Mar, parang nagkaroon ng breakdown. Ha? He was Bago to incompetent talaga. Bakit ka nasabi nagkaroon ng... I was there, I was talking to him. Breakdown? Nag-breakdown siya. Anong ibig sabihin ng breakdown? Nagmumulog siya. Breakdown is the sense that he was umiyak he was not acting like a person who is in charge of a disaster. Dahil hiwalay sa unang asawa, tinanong si Duterte, sino ang magsisilbing first lady niya? Sino ba daw gusto nyo maging first lady nyo? Para walang gulo, bago na lang. Para walang gulo, si Inday na lang. Kahit itong second wife ko. Kung magpayag, tag-isang na lang sila. Ano? Kwarto dyan. Sinasabi ni Duterte na Katoliko siya, pero sa payo raw ng mga pari para siya ay magbago. Sabi ko, Father, if I change my character, I'd rather lose. Bumelta naman ang pambato ng Partido Liberal sa mga bagong banat ni Duterte. Nagtataka raw si dating DILG Secretary Mar Rojas kung bakit siya raw ang laging tinatarget ni Duterte, samantalang dati ay sinabi raw ng alkalde na magaling at qualified siya. Hindi direktang sinagot ni Rojas kung totoo o hindi ang sinabi ni Duterte. At sabi niya, ayaw na niya itong patulan. Gumagawa lang daw ng paraan si Duterte para maging bahagi siya ng issue. Siguro ito naman si kaibigan kong si Rodi ay nagiging saling pusa na naman, no? Na kung saan ay naghahanap ng paraan para makabalik sa pagiging kabahagi ng usapin, no? Kung ang kanyang plataforma ay si Mar Rojas lang, well, yan ang nagpapatunay na wala naman talagang laman ang kanyang programa. Ipinagtanggol naman si Rojas ng kanyang kapartido na si LP Political Affairs Chief at Caloocan Representative Edgar Erice. Marami raw ang makapagpapatunay na ginawa ni Rojas ang lahat para tulungan ang mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Sinusubukan naman namin kunan ng pahayag si Vice President Jejomar Binay kaugnay sa mga naging pahayag din ni Duterte. Tina Panganiban Perez, GMA News. Tapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Maruhas got the scare of his life during the typhoon. When I was there dito, si Mar, parang nagkaroon ng breakdown. Ha? He was Bago to incompetent talaga. Bakit ka nasabi nagkaroon ng... I was there, I was talking to him. Breakdown?
Nag-breakdown siya. Pero anong ibig sabihin ng breakdown? Nagmumundulog siya. Breakdown is the sense that he was not... Umiyak he was o ano? not- He was not acting like a person who is in charge of a disaster. Dahil hiwalay sa unang asawa, tinanong si Duterte, sino ang magsisilbing first lady niya? Sino ba daw gusto nyo maging first lady nyo? Para walang gulo, bago na lang. Para walang gulo, si Inday na lang. Kahit So, itong mga second state wife visit, ko. ha? Kung magpayag, tag-isang ano na lang sila. Ano? Kwarto dyan. Sinasabi ni Duterte na Katoliko siya, pero sa payo raw ng mga pari para siya ay magbago. Sabi ko, Father, if I change my character, I'd rather lose. Pumelta naman ang pambato ng Partido Liberal sa mga bagong banat ni Duterte. Nagtataka raw si dating DILG Secretary Mar Rojas kung bakit siya raw ang laging tinatarget ni Duterte, samantalang dati ay sinabi raw ng alkalde na magaling at qualified siya. Hindi direktang sinagot ni Rojas kung totoo o hindi ang sinabi ni Duterte. At sabi niya, ayaw na basic law ang nakikita niyang solusyon. They think that itong sa Mindanao is just a matter of law and order. It is not. It is deeply rooted because since the Spaniards, Americans, and until now, the Moro is struggling to establish his identity in his own land. So sinasabi nyo, Mayor, kung mananatili yung present form of government natin, eventually, sa kalaunan, makakahiwa-hiwalay ang Pilipinas? Baka we might lose Mindanao. Inulit din ni Duterte ang pangako niyang susugpuin ang kriminalidad sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang mga kriminal na lalaban sa mga alagad ng batas, mababaril. Ang sasabi ko sa military and the police, if you think that your life is in jeopardy, ang buhay mo mas yung delikado na, shoot. Natanong din siya tungkol sa mga katunggali niya. Pakawala daw kayo ni Vice President Binay. Ano yun? Pakawala kayo ni... daw kayo ni Vice Presidente Binay. Kami ang dalawa. Bata kayo ni Vice... hindi bata girl, sweetheart, ha? Bata-bata daw kayo ni Vice President Binay. Nobody can be higher than me. It's only God. I do not sell principles in this planet. Okay. Napansin ko... Hindi ko kaibigan nga si Binay. Nagkwento rin si Duterte na magkasama sila ni LP Presidential Bet Mar Rojas sa Tacloban. Federalism at pagsugpo sa kriminalidad sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan. Ilan lang yan sa may sinusulong ng tumatakbo sa pagka-presidente na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sa pagsalang niya sa DZBB, Ikaw na Ba? The presidential interview, may mga sinabi rin si Duterte tungkol sa ilan sa kanyang mga katunggali sa eleksyon 2016. May report si Tina Panganiban Perez. Sabi ko... Sa kanyang pagharap kay Mike Enriquez sa DZBB Ikaw na Ba presidential interview, nagbabala si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Baka raw mawala sa Pilipinas ang Mindanao kung hindi mareresolba ang problema roon. Federalismo raw at hindi bang sa